Magandang gabi. Mahilig ka ba sa litrato? Sa selfie? Sa pag-capture ng bawat sandali ng buhay mo? Sabi nila, ang litrato ay paraan para mapatigil natin ang oras. Pero paano kung ang bawat pindot mo sa shutter ay hindi lang imahe ang kinukuha, kundi ang mismong kulay at hininga ng taong nasa harap ng lens? Ako si Mang Hector. Sa mundo ng digital, nakalimutan na natin ang bigat ng isang pisikal na litrato. Pero may mga lumang kamera na hindi lang silver nitrate ang gamit para makabuo ng larawan. Maupo ka ng maigi, huwag kang gagalaw. Dahil baka ikaw na ang susunod na subject. Pakinggan mo ang kwento ng kamera na kumukuha ng kaluluwa. Si Marco ay isang street photographer na laging naghahanap ng tinatawag niyang The Soul of Manila. Para sa kanya, ang mga modernong DSLR ay masyadong perpekto. Kulang sa emosyon. Isang gabi, sa isang ukay-ukay sa Hidalgo, nakakita siya ng isang lumang Polaroid camera. Gawa ito sa itim na kahoy at bakal, at may mga ukit na tila mga mata sa paligid ng lens. Ang nakapagtataka, wala itong brand, pero puno ito ng pelikula sa loob. Binili ito ni Marco sa halagang 500 piso. Ingat ka lang iho, bulong ng tindero, na ang mga mata ay puro puti na. Huwag mong kukunan ang hindi mo kayang panindigan. Hindi pinansin ni Marco ang babala. Kinabukasan, sinubukan niya ang kamera sa isang batang namamalimos sa kalsada. Clicked were, lumabas ang litrato. Habang dahan-dahang lumilitaw ang kulay sa papel, napansin ni Marco ang isang kakaibang bagay. Ang bata sa litrato ay napakalinaw, napakakulay. Tila ba mas buhay pa ito kaysa sa totoong bata? Nang tingnan ni Marco ang bata sa harap niya, kinilabutan siya. Ang bata ay biglang namutla. Ang dating matingkad na kulay ng kanyang damit ay naging abo. Kahit ang balat nito ay naging grayish, parang isang lumang pelikula na naglalakad. Baka sa ilaw lang to, sabi ni Marco sa sarili, pero lalong lumakas ang kanyang kuryosidad. Kinuhaan niya ang isang tindero ng balut, isang guwardiya at isang asong gala. Ang resulta ay laging pareho. Ang mga litrato ay nagiging hyper-realistic at puno ng buhay, habang ang mga totoong subject ay dahan-dahang nagiging itim at puti sa totoong mundo. Naging sikat si Marco sa social media dahil sa kanyang desaturated series. Marami ang humanga sa kanyang estilo. Hindi nila alam na ang mga taong nasa litrato niya ay dahan-dahan nang naglalaho. Ang mga subject niya ay nagsimulang magkasakit, nawawalan ng enerhiya, hanggang sa maging ganap na invisible sa paningin ng iba. Sila ay nagiging mga anino na lamang na naglalakad sa kalsada. Walang nakakakita o nakakarinig sa kanila. Hanggang sa dumating ang isang gabi na kinuhaan ni Marco ng litrato ang kanyang kasintahan na si Julia habang natutulog ito. Click nang lumabas ang litrato. Nakita ni Marco si Julia na napakaganda. Tila isang anghel. Pero nang hawakan ni Marco ang kamay ni Julia, naramdaman niya ang lamig. Ang balat ni Julia ay naging kasing puti ng papel. At ang mas nakakatakot, sa loob ng litrato, ang imahe ni Julia ay dumilat at tumingin ng diretso kay Marco. "Ibalik mo ako, Marco.
Bulong ng litrato. Hindi ito boses na naririnig ng tenga, kundi isang bulong sa loob ng kanyang utak. Dahil sa takot, sinubukan ni Marco na sunugin ang litrato. Pero sa bawat mantsa ng apoy sa papel, nagsisigaw si Julia sa sakit sa totoong mundo. Kahit wala itong malay, ang sugat sa papel ay nagiging sugat sa balat ni Julia. Naintindihan ni Marco ang sumpa. Ang kamera ay isang bilangguan, ang tanging paraan para makalaya ang mga kaluluwa ay kung may kukuha ng litrato sa mismong kamera gamit ang isang salamin. Tumayo si Marco sa harap ng isang malaking salamin sa kanilang kwarto. Itinapat niya ang lumang kamera sa sarili niyang refleksyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Alam niya na kapag ginawa niya ito, maaaring mawala siya ng tuluyan. Pero dahil sa pagmamahal kay Julia, pinindot niya ang shutter. Click, where isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong kwarto. Maririnig ang libu-libong tinig na tila nakawala sa isang hawla. Nang dahan-dahang bumalik ang paningin ni Marco, nakita niya si Julia nagising na at bumalik na ang kulay sa balat. Marco, anong nangyari? Tanong ni Julia. Hindi sumagot si Marco. Nang tingnan ni Julia ang direksyon ni Marco, wala siyang nakita. Tanging ang lumang kamera na lang ang nasa sahig. Pinulot ni Julia ang litrato na huling lumabas mula sa kamera. Sa litratong yun, nakita niya si Marco. Nakatayo siya sa loob ng isang madilim na silid, nakasandal sa isang pader na puno ng iba pang mga litrato ng mga taong kinuhaan niya. Ang imahe ni Marco sa papel ay lumapit sa lens at idiniit ang kanyang palad, tila humihingi ng tulong. Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot. Sa likod ni Marco sa loob ng litrato, nakita ni Julia ang tindero mula sa ukay-ukay. Nakangiti ito at hawak ang isang bagong roll ng pelikula.